Okay, let's go. Here we go again for another vlog mga ka-Goldfish Tambayan. And welcome to my channel. This is Jamir Goldfish. Ito yung magiging quarantine tank natin sa grow out challenge natin na padating. Ayan, gumawa kami ng cover sa SAM. Plywood lang yan na binalutan ng trash bag. Para rain or shine, safe ang mga alaga natin. Okay mga boss, quality check muna tayo sa grooming tank natin sa RepTab. Check natin yung mga ST Tiger natin. Ito, si Taguro Brothers. Ayan oh, grabe yung wen. Iba talaga yung grooming sa RepTab. Tingkad ng kulay, tapos yung wen growth, galit na galit. Tsaka yung kaliskis, so kahit walang araw, makintab. Kaya dito tayo mag-groom. Lilipat natin yung grow out challenge natin na padating pagka nakondisyon na natin. Hahalo na natin sa mga ginugroom natin sa RepTab. Ito yung si Taguro Liit. Next week, lalagay natin sa shotang para makilatis natin ng maigi. Ito na pala si Charizard. Mas pumula siya dito. Tsaka yung wen growth, dumanda rin. Lalagay din natin to sa shotang para ma-check natin maigi. Tapos, check natin yung before and after na video para makita natin yung progress ng growth, yung pinagkaiba. Ito pala yung backup natin, si Liam, taga water change natin sa umaga. 50% siya mag water change daily dyan sa mga grooming tank natin tsaka RepTab. Siyempre, kahit safe yung tubig natin, naglalagay pa rin tayo ng anti-chlorine. Maganda rin kasi yung anti-chlorine na drops kasi merong pampababa ng nitrate yun. Kasi wala tayong photo sa sump natin eh. Kaya kailangan din natin yung anti-chlorine daily para bumaba yung nitrate ng tubig natin. Para safe yung mga alaga natin. Minsan kasi biglang tumataas yung chlorine ng tubig. Hindi natin masabi. Para safe yung mga alaga natin, huwag tayong pakampante. Para mabilis talaga lumaki yung mga alaga nyo tsaka maging healthy, water quality talaga ang aalagaan nyo. Kaya highly recommended yung daily water change. Ito pala mga boss, yung sinalihan natin grow out challenge sa Iloilo. At salamat kay Matthew Locsin sa ating logo. Ayan na, ito na yung apprentice natin. Tetrain na natin mag-groom ng goldfish. Ito na, dumating na yung entry natin. You know, may bago na naman tayong i-groom. I-comment down below nyo lang mga boss kung anong ibibigay nating pangalan dito. Yung mapipili kong pangalan mga boss, mamimigay tayo ng Hickory Red Pellet. Kaya isip kayo ng magandang pangalan mga boss, sayang din yun, Hickory Red. Pampaganda rin ang kulay ng ating mga alaga yun. Baka isa kayo sa palarin na mapili ang pangalan sa ating bagong grow out challenge na rancho. Sa grooming din, ayan, number 1 ang filtration. Ayan, meron tayo 1, 2, 3, 4, 5 chambers. Una, biofoam, tapos pumice, tapos sumunod cellulite, tapos lava rock na uli. Goods na yun. Siyempre, pag may bago kayong isda, acclimate nyo muna. Tapos, huwag nyong ihahalo agad sa mga alaga nyo. I-quarantine nyo muna kung hindi kayo sigurado sa pinagbilan nyo. Mamaya, merong sakit, mahahawa yung ibang alaga nyo. Mga 30 minutes nyo muna siya i-acclimate bago nyo pakawalan. Tapos no feeding yan for 1 day. Bukas yun na siya bibigyan ng pagkain kasi stress yan sa biyahe. Ang nilagay ko lang dyan sa quarantine tank niya, rock salt, tsaka anti-chlorine, tapos anti-stress na angel drops. Maraming angel drops na anti-stress sa mga pet store. Pero sobrang bihira lang ako maglagay ng rock salt. Pag may sakit lang yung isda o naulanan yung tubig, yun, doon lang ako naglalagay ng rock salt. Kasi pag lagi kayo naglalagay, ma-i-immune sila. Ka-quarantine ko to ng mga 3 days, tapos hahalo ko na to sa RepTab grooming.
Mas maganda ihalo natin siya sa iba para hindi naman siya malungkot. Yun oh, ganda ng sunlight. Makakatipid tayo sa heater, sa ilaw, kaya okay din ang outdoor. Gawan nyo lang ng ganyang cover mga boss para safe sila kahit tumuulan. Ang downside lang dyan, mauumay kayo sa lumot. Pero pag naging matured naman yan, kahit di nyo natanggalin yung harap lang lagi nyong kuskusin, goods na yun, para masipat yung mga isda nyo. Meron pa tayong padating na grow out challenge na rancho. Entry ni Sir Mike Castillo, pero ako daw ang mag-groom. Pag grow out challenge yan ni Sir Mark Allen. Maraming salamat mga bossing. Okay, mga ka-goldfish tambayan, mga ka-Jamir Goldfish, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout kay Brian Gallardo at kay Joshua Van Rubio. At shoutout din kay Guts at kay Miko Laureta. At ang walang sawang suporta sa atin, si Mr. Jason. Jason na sir, di na Jason. Maraming salamat, bossing. Madali lang naman mag-groom mga bossing. Water quality, tsaka good filtration, tsaka high quality pellets. Panoorin niyo yung mga previous video ko. Full details yung iba doon, kaya panoorin nyo mga boss. Ayun, entry number 52 tayo. Sipatin muna natin mga bossing. Ayun oh. Ayun oh. Quality daw sabi ni Boss Matthew Locsin. Magandang isda daw to. Perfect daw yung pendacle sabi ni Sir Matthew. Pati yung caudal tail, bukang-buka. Yan daw ang standard. Yan, pakawalan muna natin mga boss. Na-acclimate na natin ng 30 minutes. Yun oh, may bago na naman tayong progress na abangan mga bossing. Kaya i-comment nyo lang dyan kung anong magandang pangalan na ibibigay natin dito sa bagong alaga natin. Sa mapipili kong pangalan, bibigyan natin ng Hickory Red Pellet para ma-enhance yung color ng mga alaga nyo. Ayun oh, sulit yung quarantine tank nya, laki. Ilatisin muna natin mga boss. Yun oh. Show quality ba mga bossing? Pakikilatis nga ng maigi at i-comment down below nyo kung merong fault itong ating bagong dating na grow out challenge. Mapapansin nyo meron tayong T-clamp sa bagsak ng filter natin. Kaya tayo meron yan para maiwasan yung malakas na current na bagsak ng tubig, para hindi masira yung dorsal or yung curve ng mga isda natin. Yun know, sana may mapili ako sa inyo na pangalan. Ang hirap din mag-isip ng pangalan ng isda sa dami nila. Sa rep tab natin to i-groom para mas malaki yung space niya. Tsaka malaki yung filter natin doon. Sabi daw kasi nila, pag mas malaki yung filter, mas maraming good bacteria na nagagather, kaya mas healthy yun sa water quality ng mga isda natin, kaya mas gumaganda sila. Pero syempre mas malaki yung filter, mas maraming medyas. Panoorin yung DIY filter ko, pinakita ko doon kung paano ko linisin, kung ano yung laman, para mas detalyado nyong makita kung paano natin ginawa yung DIY filter, tsaka paano natin pinapagana. Simple lang naman yan daily
water change. 50% pagka grow out challenge. Pero kung casual grooming kayo, busy kayo, pwede naman yan once a week lang, 50%. Pero pagka gusto nyo talagang gumanda yung isda nyo, talagang recommended yung daily water change. Fast growth na, magiging malinis palagi yung tubig nyo, magiging healthy pa yung alaga nyo, iwas pa sa sakit. Ang problema lang doon, tataas ang water bill nyo, tsaka hassle sa oras. Daily talaga kayo mag-water change. Pero saglit lang naman yan, mga 30 minutes o wala pang 30 minutes, kaya nyo nang i-water change yung tank nyo ng 50%. Siyempre, pag direct water kayo, maglalagay pa rin kayo ng anti-chlorine. Kung stock water kayo ng 3 days, mas recommended ko pa rin maglagay kayo ng anti-chlorine kahit konti, kasi meron pang pababa ng nitrate yung anti-chlorine. Kaya okay din yun. Para mas safe pa din. Minsan kasi kahit stock water, malakas pa rin yung chlorine eh. Tapos, napakalaga ng sunlight sa kanila. Kasi nagpapaganda ng kulay yon. Tapos, nagpapataas din ng metabolism. Kasi yung init ng araw, siyempre, umiinit yung tubig. Mas madaling madadigest yung kinakain nila. Siyempre, makakapag-boost feed kayo kasi mabilis silang matunawan sa init ng araw. Pero obserbahan nyo rin, pag masyado ng bloated, huwag naman sobra-sobra. Pero ako dati, 10 times talaga ako magpakain. Pero nakababa din sa custom mix. Kasi pinapalambot ng custom mix yung pellet. Tsaka nagpapabilis ng digestion yung custom mix. Tsaka maraming benefits yun na probiotic. Kaya PM nyo si Sir Mike Castillo para mabigay sa inyo yung details ng benefits ng custom mix. Proven and tested ko na yung custom mix. Yan yung ginamit ko kay Hisoka, kaya nag-first runner up siya. Panoorin yung video niya, yung progress niya, pati si Ace. Ang ganda ng kulay, grabe din yung wen growth. Within 3 months, breeder size na. Ang custom mix kasi nag-e-enhance ng color, nagpapataas ng food appetite, nag-aalis din ng SBD, nagpapaganda ng water quality, tsaka nagpapataas ng metabolism. Panoorin yung mga boss yung ibang video ko, yung how to groom your goldfish. Pinakita ko doon kung paano ko hinahalo yung custom mix sa pellet para ma-absorb ng pellet yung vitamins and minerals ng custom mix. Ito din, custom mix user to, si Bahamut. Kita nyo naman, ang ganda ng body. Pati kulay, black na black. Nung nakuha ko to, sobrang payat, tapos bronze pa. Panoorin nyo rin yung video nito, yung progress simula nung juvie hanggang yan, breeder size na. Sundin nyo lang yung mga grooming guide ko, mga boss. Ma-achieve nyo din yung ganyang itsura ng goldfish. Within 3 months, ma-achieve nyo yung ganyan. Basta, ang tip ko lang, water quality, bigger space sa goldfish nyo, good aeration, high quality pellet, at saka yun, yung custom mix, gamitin nyo yun. Tsaka direct sunlight. Yan, nagpapaganda ng kulay yan, direct sunlight. Tapos, pag tinutubuan ng lumot yung tank nyo, huwag nyong alisin kasi natural spirulina yun. Kinakain nila yun. Once a week, huwag kayong magpakain ng goldfish para kainin nila yung mga algae, tsaka parang fasting nila yun, diet nila yun. Huwag nyo din i-overfeed lagi yung goldfish nyo. Obserbahan nyo rin yung tiyan, kailangan nyo rin siyang i-diet. Pag alam nyo nang laging bloated, bawas na kayo ng pakain para gumanda yung langoy ng isda nyo. Lalo na pagka 2 months, ayan na yung mga peak niya. Kasi pag palo ng 3 months, pagka bloated na yan, hindi nyo na mababago yung body niyan. Mahirap na siyang i-diet. Kaya obserbahan nyo rin yung goldfish nyo. Ang grooming style ko, mga bossing, pure pellet, pero mix high quality pellet. Gagawa ulit tayo ng bagong grooming style video kasi may bago tayong grow out challenge, kaya abangan nyo, may mga bago tayong pellet na gagamitin. Tsaka yung mga
hidden techniques ko na pinagbabawal na technique. Ipapakita ko din mga boss na hindi nyo akalain na ginagamit pero ginamit ko. Hindi din tayo nagtutubipex at saka steam egg. Kasi yung steam egg, medyo tinatamad ako magluto at saka makalat sa tank. Yung tubipex naman, nagamit ako sa Juby lang. After ng BBS, 1 month tubipex, tapos pure pellet na. Yung tubipex kasi, yung iba nakukuha yan sa canals. Pag kanal, mga madumi yan. Tsaka nadali na din kasi ako ilang beses na. Tsaka yung ibang mga co-groomer ko nadadali sa tubig. Pero yung iba nagamit pa rin. Madami kasing benefits yung tubipex, pero may risk pag nakachamba kayo ng dumi. Proven ko na din na hindi dahil sa tubipex para maboost yung laki nila. High quality pellet din at saka bigger space para bumili sila lumaki. Number 1, good filtration tsaka water quality talaga mga bossing. Okay mga boss, hanggang sa muli, please like, share, and subscribe and hit that notification bell to keep you updated. And God bless!